Nagyuko siya ng ulo. Sorry Lola, kasi hindi mo pa kilalang lubusan si Rosel, pero sumasama ka na sa kanya. Paano na lang kung may mangyaring masama sa iyo? Kinagat niya ang ibabang labi at nagtaas ng ulo. Lola, ano bang rason? Bakit hindi pwedeng maging kaibigan si Rosel? Naguguluhan tanong niya. Dahil hindi magandang tingnan at ayaw ko lang na mapahama ka, pero kung iyan talaga ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Worried lang ako sa'yo, apo. Ayaw kong isipin ni Roman na pinapabayaan kita, mas lalo na ang iyong mama. Alam mo namang mahal na mahal ka ng mga iyon dahil ikaw lang ang nag-iisang anak nila, paliwanag nito. Niyakap niya ang kanyang abuela. Sorry Lola, pero pangako hindi ako mapapahamak. Ako yata ang apo mo, kinagat niya ito. Ramdam niya na nag-alala lang ito sa kanya, pero hindi niya maiwasang magtaka kung bakit gano'n na lang ang di pagkagusto ni Lola kay Rosel. Abala si Rosel sa pag-aasikaso ng mga kaing sa labas ng kanyang bodega. Ngayong araw kasi i-deliver ng kabilang barangay ang mga mangga nilang mangga na kailangan sa paggawa ng mango jam at dried mangoes. Ang ani ng mga Alonso ang inaasahan niya sa araw na ito, ngunit bigla na lang inuurong ni Doña Minda ang pagsusupply nito sa kanya. Nakakasigurado siya na may kinalaman ang naging usapan nila kagabi, kaya napilitan siyang kontakin ang isang supplier niya na taga rito rin sa Magsaysay Ferrero. Sir Rosel, mukhang may maganda kang bisita ngayong araw. Ani ni Manong Philip na malapad ang ngiti sa kanya. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang face towel na nasa balikat niya. Naku Manong, kung si Avery na naman yan, hindi na ako magtataka pa. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nakamasil sando siya ng puti at pantalon na maong na punit-punit habang nakabuta. Naku, mas maganda pa kaya kay Ma'am Avery. Kumindat ito sa kanya at ngumuso sa likuran niya. Kunot noong nilingon niya kung sino ito. Hi! Kumaway ito sa gawin niya. May hawak itong paper bag. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya sa dalaga. Inabot nito ang paper bag. Isa sa uli ko lang. Salamat sa paghatid mo sa aking kagabi. At nagkamot ito sa batok. Wala iyon. Ito lang ba ang sadya mo? Walang emosyon niyang tanong. Oo, aalis na ako. Ate Shane! Sabay silang napatingin ni Shane sa isang tinig na galing sa labas ng kanyang bahay. Tumakbo si Feya malapit sa amin. Agad naman nitong sinalubong ni Shane ang anak niya. Sweetie, paalis na siya. Sinamangutan siya ni Feya at humagalip-hip sa harapan nila. Daddy, are you the one I'm talking with? Taas kilay nitong tanong. Sinapik siya sa balikat ni Manong Philip na pigil sa pagtawa. Wala siyang nagawa kundi magkabit balikat na lang. Bakit ka po pumunta rito, ate? Did you miss me? Nakangiti nitong tanong. Dalaga. Yes, pero kasi may isinauli lang ako sa daddy mo. At isa pa, aalis na rin ako, but I miss you so much. We can play, tomorrow? What did you think? Tumingin pa ito sa kanya, mukhang may pupuntahan talaga ito at idinadaan lang ang jacket niya. Sweetie, maybe you can play with her tomorrow. Binuhat niya ang anak niya. It's okay daddy, no problem, ate Shane. Nakangiting sabi nito. Pinisil ni Shane ang ilong ni Feya. Promise, I will be here tomorrow morning. Nagtaas ito ng isang kamay. Nakipag-appear ang anak niya. Pagkatapos ay nag-fist bump pa ang dalawa. Lihim siyang natuwa sa ginagawang iyon ni Shane. Ngayon niya nakikita ang pagkagiliw nito sa bata. Tinawag nito si Manang Lot para ipasok sa loob ng bahay si Feya. Ibinigay na rin niya rito ang paper bag. Minabuti niyang ihatid sa labas si Shane. Pasensya na pala sa ginawa ni Lola Minda. Hindi ko ine-expect na gagawin niya yun, pero kinausap ko na siya. At wala yun, kinausap niya ako. Nalayuan kita nung inihatid kita sa inyo kagabi. Sinabi niya sa akin na layuan na kita. Sinabi ko sa kanya na hindi kita nililigawan, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kaya kung pwede lang, layuan mo na lang muna si Feya, dahil masasaktan lang ang anak ko kapag tuluyan kayong naging malapit sa isa't isa. Seryosong usal niya habang nakatingin dito. Kaya naman hindi na siya nagtaka kung bakit binawi ni Doña Minda ang usapan nila tungkol sa negosyo
negosyo. Kung ganun pala, dapat hindi na ako nakikipag-usap sa'yo para hindi ka madamay. Baka sa boses nito ang lungkot. Shane, mahinang tawag niya. Ngumiti ito pero hindi iyon umabot sa mga mata nito. Salamat na lang, aalis na ako. Mabilis na tinungo ni Shane ang nakaparadang kotse nito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi niya gustong lumayo ito sa kanya pero wala siyang magagawa dahil sa ngayon alam niya ito ang tama. At isa pa, natatakot siyang magising isang araw na mahal niya ito at hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sariling umibig dito. Tinanaw niya mula sa malayo ang papalayong kotse ni Shane. Ito na marahil ang huling bisis na magkikita silang dalawa. At kung may pagkakataon man, gusto niya itong iwasan para hindi na siya mahirapan pa sa sitwasyon niya. Gaya ng naging usapan nila ng matanda. Rosel, tawag ni Dunya Minda sa kanya habang pababa siya ng hagdan. Sinamahan siya ni Manang Guada sa kwarto ni Shane. Pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong nito. Nainiyaya siya sa may sala. Tumangaw siya rito. Kinakabahan siya sa kilos ng matanda kaharap niya. Ayoko sanang makipaglapit ka sa apo ko, seryosong sabi ng matanda. Hindi magandang tingnan, igalang mo naman sana ang aking apo. Ibahin mo siya sa mga babaeng nakakandara pa sa'yo. Wala kaming relasyon ni Shane, Dunya Minda, at hindi ko rin siya kaibigan. Isa pa, hindi ako ang lumapit sa kanya kundi siya mismo. Alam ko namang hindi niyo gugustuhin na magkagusto si Shane sa isang balong katulad ko. Tumingin sa kanya ang matanda. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Nag-iisa ang anak ni Ana, ang aking apo, si Shane, kaya ganito na lang ako kung mag-alala sa kanya. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Ako ang sisihin ni Roman kapag may nangyari sa apo kong hindi maganda, lalo na nasa pamamahay ko siya. Naintindihan niya ito. Makakaasa ho kayo na hindi ko babaliin ang sinabi ko, pero hindi ko siya mapipigilan kung kusa siyang lumapit sa akin. Wala akong interes sa anumang bagay maliban sa negosyo at sa aking anak. Kaya kung wala na ho kayong sasabihin, aalis na ako. Rosel, ayaw ko sanang makarating kay Shane ang mga sinabi ko sa iyo, pahabol na sabi ni Dunya Minda. Tumango siya at malungkot na umalis sa mansyon ng mga Alonso. Si Rosel, mahinang tapik nito. Manong Philip sa balikat niya. Ho? Tanong ni Rosel, nagulat sa ginawa ng matanda. Malalim po yata ang iniisip niyo, tanong ni Manong Philip na pinagmasdan siya ng nakatingin. Umiiling siya. Halika na sa loob, Manong. Marami pa tayong gagawin. Nginitian siya ng matanda habang umiiling-iling. Iba nga talaga ang nagagawa ng pag-ibig, malakas na sabi nito. Nauna na sa paglalakad. Bumuga na lang siya ng hangin at sinundan ang matanda sa paglalakad. Pag-ibig na nga ba ito? Hinihintay ni Rosel si Travis sa isang coffee shop kinahaponan dahil may balita na raw ito sa kanya tungkol sa babaeng tumawag sa kanya noong isang araw. Katatapos lamang niyang i-deliver ito sa bayan ang mga mangga sa kanyang maliit na manufacturing corporation. Isa ito sa kabuhayan ng mga tao rito sa Magsaysay Ferrero, ang paggawa ng mango jams at mango chips, at sa negosyo niyang ito ay maraming mga tao ang kanyang natutulungan. Kung hindi lang sana pangit ang ani nilang mangga ay hindi na siya kukuha pa sa iba. Nahihirapan tuloy siya ngayon sa paghahanap ng iba pang supplier dahil hindi na siya kukuha ng mangga sa Alonzo. Humihigop ng mainit na kape si Rosel nang dumating si Travis. May dala itong envelope na kulay brown. Nakashades ito ng black at coat na mahaba na kulay black din. Nagmumukha na nga itong agent dahil sa style na pananamit. Humila ito ng silya at ibinababa ang envelope sa harapan niya bago nito tanggalin ang shades at umupo. Inalok niya ito ng kape ngunit tinanggihan naman niya ito. Hindi nag-access ang number na ibinigay mo pare, pero good news dahil na-trace namin ang location ng may-ari ng number na nasa Batangas. Kaso walang exact location, balita ni Travis habang inilalabas ang kahan ng sigarilyo. Kung ganun, kailangan nating hanapin ito. Teka pare, wala ka na bang kahit anong alam sa batang nagmamaneho noon ng kotse na kinabanggaan namin rito? Sindihan ni Travis ang sigarilyo at hinitik iyon. Kung sa mukha siguro makikilala ko siya dahil ako ang nag-interview sa batang iyon. Pero noon iyon pare, baka nga iba na itsura nun. Pero cute iyon, kasing cute ko. Ginisihan siya nito. Cute ka ba sa lagay na iyan? Ni wala ka ngang nililigawan pare?
Kantsaw ni Rosel sa kaibigan ng umisi rin. Bakit ngayon ka lang nagka-interes na hanapin iyong bata? Menor de edad iyong batang iyon at sa tingin ko dumaan din sa trauma. May namatay rin kasi na isang bata noon sa aksidente na kasama nitong nagmamaneho ng kotse. Si Tita Via nga noon ang nag-urong sa kaso dahil sa pakiusap ng mga magulang ng batang nakabangga sa inyo. Pinapahanap ko na kay author iyong record ng aksidente sa police station. Dito sa atin babalitaan kita pare kapag malaman ko kung sino ang batang iyon, sabi ni Travis na nakahalugip-hip habang nakasandal sa silya. Gusto ko sanang makausap iyong bata, hindi para pagbayarin sa nangyari dahil alam ko naman na aksidente iyon. Isa pa palagi akong dinadalaw ni Philomena sa mga panaginip ko. Gusto niyang hanapin ko iyong batang iyon. I don't know pare, pero iba ang kutob ko sa panaginip ko, sabi ni Rosel na tumingin ng diretso kay Travis. Siguro nakikita ni Philomena ang mga kagaguhan mo. Tumawa ito at tumingin sa isang babaeng nakaupo sa kabilang lamesa. Gago ka talaga, tumawang singhal niya rito. Naiinggit ka lang dahil inaatake ako ng mga babae. Nakangising sabi niya, ayaw ko kasi ng responsibilities. Alam mo naman na busy ako sa mga kasong hinahawakan ko, sabi nito na tawang-tawa at hindi pa ipinapanganak ang babaeng bibihag sa puso ko. Tumawa siya sa kayabangan ng kaibigan. Siya nga pala yung bar na inire-report ko sa'yo. Seryosong tanong niya. Mahihirapan tayong ipasara ang bar na yun dahil wala itong nilalabag na mga regulation pare. Bakit mo ba gustong ipasara iyang bar maliban sa muntik ng mabastos si Shane? Tanong ni Travis na nangungutya habang humihit-hit ng sigarilyo. Kung sa bagay tama ito, sadyang pinag-initan lang niya ang bar na yun dahil sa nangyari kay Shane at iyong may-ari pala ng bar ay kapatid ni Avery, dagdag ni Travis sa inilapit ang muka sa muka niya. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Napalunok siya sa sinabi nito. What do you mean? Well, I want to say na bukod kay mas mabuting alamin mo na rin kung ano ang pagkatao ng sekretary mo. Wala bang nabanggit si Avery tungkol sa nakababata niyang kapatid? Tanong ni Travis, seryosong nakatingin sa kanya. Umiling-iling siya. Kailangan pa ba yun? Hindi niya kasi ugaling usisain ang buhay ni Avery dahil hindi siya interesado. Speaking of Avery, bakit hindi mo yata kasamang sekretary mo? Mapanukso itong tanong. Busy ako sa negosyo ko at kay Fea. Dahilan niya, pero ang totoo sinasadya niyang umiiwas kay Avery dahil kay Shane dahil attracted na siya sa dalaga. Kung sa bagay, mas priority mo talaga si Fea kaysa makipag-sex kay Avery. Tinapik siya nito sa braso. Ano bang plano mo sa birthday ni Fea? Malapit na iyon, next week na, at birthday mo rin pare. Gago, singhal niya rito habang tumatanaw naman ito. Punta sana sina mama at si Tita Gwen. I don't know, pero mas gusto ko sanang tahimik yung birthday celebration ni Fea. Bakit? Sinasabi ko lang naman, pinutol niya ang sasabihin ni Travis dahil aasarin na naman siya nito tungkol sa nakita niyang kahalikan niya si Avery sa loob ng kotse at halos wala na itong saplot sa katawan habang nakapatong sa kandungan niya. Anyway, pumunta ka na lang sa birthday niya ngayong linggo. Hinigop niya ang laman ng tasa niya at hindi na binuksan pa ang envelope na ibinigay nito. Pupunta ako kung naroon si Avery, tumatawang biro nito. Okay, pupuntahin ko siya ng walang damit just to satisfy yung Mrs. si Rosel. Deal, sambit nito, muling bumaga ng usok. Syunga ka talaga, so aalis na ako pare. Marami pa kasi akong gagawin, next time na lang tayo mag-good time. Siniko niya ang kaibigan bago magpaalam. Tumango-tango naman ito na walang problema pare, aalis na rin ako, may iba pa akong pupuntahan. Tumayo na rin ito at kinuha ang shade sa lamesa. Magkasabay silang lumabas ng coffee shop. Kapag nakakuha ako muli ng impormasyon, sasabihan na lang kita.